Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinabulaanan ng viral post na HIV-contaminated blood sugar test. National Peace for Rally dinagsa ng mahigit 1.5 milyong katao. INC naninindigang hindi pamumulitika ang pagtitipon. Korte Suprema naglabas ng TRO laban sa COMELEC. Pag-imprenta ng mga balota, itinigil muna. Ilang kongresista nagbigay ng pahayag hinggil sa posibleng 2028 election bid ni VP Sara. PNP nagsasagawa ng motu proprio investigation kaugnay ng pagtaboy ng isang sekyu sa isang babae sa labas ng mall. Ceasefire sa Gaza pinagkasunduan matapos ang 15 buwang kaguluhan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, pinabulaanan ng Department of Health o DOH ang kamakailang viral post na nagsasabing mayroong mga nagpapanggap na medical faculty ang nagsasagawa ng door-to-door blood sugar test gamit ang karayom na kontaminado ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Tinawag ito ng DOH na panloloko at inabisuhan ng publiko na iwasan ang pagpapakalat ng unverified claims na maaaring magdulot ng alarma. Pinabulaanan rin ng Philippine National Police ang post at sinabing isa itong taktika ng pananakot at walang katotohanan. Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y pamumulitika ng idinaos na National Peace for Rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila nito, nanindigan ang mga miyembro nito na tanging kapayapaan lamang ang layunin ng kanilang pagtitipon. Panoorin ang ulat na ito. Tinatayang 1.5 milyong katao ang dumalo sa idinaos na National Peace for Rally ng religious group na Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand nitong Lunes. Hawak-hawak ang kanilang mga placard. Nagtipon ang mga miyembro ng INC na layong isulong ang kapayapaan sa bansa. Umaga pa lamang, dagsana ang mga tao. 3:30 nang magsimula ang programa kung saan nilinaw ng mga naging tagapagsalita nito na ang naturang rally ay hindi pamumulitika. Aniya, panawagan ito sa tamang pamamahala ng gobyerno kung saan dapat umanong isantabi ang sariling pakinabang ng mga namumuno. Itigil na din umano ang pag-aaway o bangayan ng mga nasa posisyon. Nauna nang sinabi ng INC na indikasyon din ng rally ang pagsang-ayon nito sa sentimiento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mahalaga at pagsasayang lamang umano ng oras ang pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Dumalo sa pagtitipon ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Bongo at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at iba pa. Sa talumpating ibinahagi ni Marcoleta, kanyang pinunaang umano'y panggigipit ng pamahalaan sa mga naging hearing nito sa mag-amang dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Ipinanawagan din niyang mag-focus na lamang ang pamahalaan sa mas mahalagang issue sa halip na puro bangayan. Dahil sa pagdalo ng ilang mga politiko at pagbibigay ng talumpati ng isa sa mga ito, naging usap-usapan sa social media ang umano'y pagiging politikal ng naturang rally. Sa kabila nito, nanindigan ang mga miyembro ng INC na wala itong katotohanan. It's not a political move. Like, wala naman kami pinapanigan. It's more on para sa mamamayan ng Pilipino talaga. Like, gusto namin masolusyonan yung problema ng bansa kesa sa problema na pinag-aawayan nila. Actually, nakasalamuha ko rin po siya sa work. Yan, pinag-uusapan ng mga ka-workmate ko. Masasabi ko lang po dun sa opinion nila yun ay wala pong katotohanan dahil ang layunin lamang po ng Iglesia ni Cristo ay magkaroon po ng pagkakaisa ang bansang Pilipinas. Kailanman po wala po kaming pinapanigan na kahit sinong personalidad sa politika ukol po sa pagsasagawa nito. Ginawa po namin ito dahil nakita po na kinakailangan na ito ng bansa at ng mga Pilipino.
Samantala, nagbigay pasasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa isinagawang rally ng INC. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Pangulong Marcos sa mosyong pagpapatalsik sa pwesto kay VP Sara. Natapos ang naturang rally pasado alas 5:30 ng hapon. Mahigpit na seguridad naman ang ipinatupad ng mga law enforcement agencies katuwang ang mga volunteer ng INC para maging ligtas at payapa ang naturang rally. Ayon sa PNP, wala namang naiulat na anumang major incident at generally peaceful na may tuturing ang kaganapang ito. Mula dito sa Quirino Grandstand, Francis Riudique nag-uulat para sa Golden Nation Network. Dismayado naman ang Commission on Elections o COMELEC sa pagtaas ng bilang ng mga lumalabag sa ipinatutupad na gun ban bilang paghahanda sa papalapit na halalan sa Mayo. Umabot na sa 80 ang naitalang lumabag buhat nang magsimula ang gun ban nitong linggo. Paalala ng ahensya, kakaharap sa kasong election offense ang sinumang mahuling lumabag sa naturang batas. Samantala, bukod sa mga gun violators, muling hinihimok ni COMELEC Chair George Garcia ang mga tinatawag na epalitiko na huwag samantalahin ang mga okasyon upang mangampanya para sa pansariling kapakanan. Ipinahayag naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson nitong linggo sa Pasay City ang kanyang desisyong iatras na ang kandidatura para sa pagkasenador sa 2025 national elections. Ito ay dahil sa kanyang iniindang pneumonia na ayon kay Singson, ayaw niyang ipilit ang kampanya kung maaari nitong malagay sa peligro ang kalusugan. Kaya naman nais niya munang pagtuunan ng pansin ang pagpapahinga. Samantala, itinigil na muna ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-imprenta ng mga opisyal na balota na gagamitin sana para sa eleksyon. Ito ay matapos maghain ng Temporary Restraining Orders o TROs ang Korte Suprema laban sa mga desisyon ng COMELEC na idiskwalipika ang Certificates of Candidacy o COCs ng 5 kandidato para sa halalan. Bukod sa pagpapatigil ng pag-imprenta ng balota, iniuutos rin ang pagbabago sa database ng mga kandidato sa Election Management System, Automated Counting Machine at Consolidation and Canvassing System. Nangako naman ng COMELEC na susunod ito sa kautusan ng Korte Suprema na sinabing magsasagawa ng reprinting ng balota. Matatandaang noong nakaraang linggo lamang sinimula ng pag-imprenta ng mga balota. Kaugnay pang balita, nasayang ang halos 6 na milyong naunang naimprentang balota ng Commission on Elections o COMELEC kasunod ng inilabas na Temporary Restraining Order ng Korte Suprema laban sa ahensya kamakailan. Ito ay dahil sa mga desisyon ng COMELEC na idiskwalipika ang 5 kandidato para tumakbo sa halalan. Sa basurahan ng diretsyo ng mga balotang ito, naaabot sa halagang 150 bilyong piso. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, hindi na ito magagamit dahil kapag ipinasok ito sa mga makina, mabibilang nito ang boto mula sa balota kung saan hindi napabilang ang 5 kandidato. Mga ka-GNN, asahan na pong mababa ang magiging singil sa inyong kuryente ngayong buwan ng Enero. Dahil base sa anunsyo ng Manila Electric Company o Meralco, ay 22 centavos per kilowatt hour ang ibabawas nito sa buwan ng billing. Paliwanag ng Meralco, ito ay dahil sa mababang generation charge at presyuhan ng kuryente sa wholesale electricity spot market at mga independent power producer. Susunod sa News Force.
PBBM nangakong susuportahan ang pagtatayo ng institusyon ukol sa virology at vaccine. Pagtaas ng kaso ng pagbubuntis sa edad 15 taon at pababa, ikinaalarma ng CPD. Libreng transport cards, peke ayon sa DOTR. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susuportahan nito ang pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Itatayo ito sa New Clark City sa Capas, Tarlac na tiniyak ni Pangulong Marcos na popondohan ito ng pamahalaan. Bagamat hindi ito nakasama sa 2025 budget, hahanap umano ito ng mga item na hindi pa handang ipatupad at ilalaan sa naturang institusyon. Kumpiyansa ang pamahalaan na isa itong hakbang para maiwasan ang muling paglitaw ng pandemya. Alinsunod sa naging kumpirmasyon ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang posibilidad na pagtakbo sa 2028 national elections, ilang kongresista ang nagbigay ng kanilang pahayag hinggil dito. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Ilang mga kongresista ang nagpahayag ng kanilang saloobin hinggil sa napipintong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 national elections. Ayon kay House Dangerous Drugs Panel at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, of course, we respect the opinion of the Vice President in her desire to serve the country. Lahat naman po tayo may karapatan na magserbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Doon naman sa punto na nagba-backslide, I think this has also to have to be substantiated by data and proof. Kasi to be fair, tingnan muna natin kung ano yung mga basihan ng ating statements, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. Gayon din ang naging reaksyon ni House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega hinggil sa posibilidad na pagtakbo ng bise. Gayon din ang naging komento ni Duterte sa backsliding umanong sitwasyon ng gobyerno. Yung sa backsliding parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po pamat naman po tayo. Pero if she decides to run, then kahit sino naman po karapatan na ito. Ang mga pahayag na ito ay batay sa kamakailang pagkumpirma ni Vice President Sara nitong kamakailan kung saan sinabi nitong seryoso niyang ikinukonsidera ang pagtakbo sa 2028 polls. Ang sagot na ito naman ng bise ay mula sa tanong ng isang overseas Filipino worker sa Japan para sa isang private trip kung saan binisita rin niya ang ilan sa mga grupo ng OFWs sa naturang bansa. Dagdag pa rito, sinabi rin ni VP Sara na hindi niya matitiis ang backsliding o ang pagbagsak ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, wala pang pahayag si VP Sara kung ano ang posisyong kanyang nais na takbuhan sa 2028. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagsasagawa naman ng motu proprio investigation ng Philippine National Police kaugnay ng insidente ng pagtaboy ng isang security guard sa estudyanteng nagtitinda ng sampagita. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang posibleng parusa ng security guard sa isang viral video na pagtataboy nito sa isang estudyanteng nagbebenta ng sampagita. Makikita sa video ang pagsira ng sekyu sa sampagitan ng babae.
Bukod dito, nagawang sipain ng sekyu ang estudyanteng ito. Kaya naman ang babae, hinampas ang lalaki gamit ang kanyang nasirang sampagita. Ayon sa Philippine National Police, maaaring mapatawan ng suspensyon at pag-revoke ng lisensya ang naturang security guard. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Yudisan Golchano, kasalukuyan ng nagsasagawa ng motu proprio investigation ang PNP Civil Security Group. Aniya, kasama sa investigasyon ang kinabibilangang security agency ng security guard para pag-aralan ang posibleng paglabag nito. Sa isang pahayag ng naturang mall, kinokondena nito ang aksyon ng security guard, kaya naman agad itong tinanggal sa trabaho. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naalarma ang Commission on Population and Development o CPD sa pagtaas ng kaso ng pagbubuntis sa kabataang 15 taon at pababa. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas na mahigit 3,000 o 6.6% ang mga nanganganak sa edad na 10 hanggang 14 na taon mula sa naiulat noong 2019. Ayon sa CPD, ang nakakaalarmang insidente ay nangangailangan na ng agarang aksyon at binigyang diin nito ang pagbibigay ng komprehensibo at age-sensitive na sexuality education upang matugunan ang issue. Mga ka-GNN, mag-ingat po sa pagpipindot ng mga link online dahil itinuring peke ng Department of Transportation o DOTR ang pagkalat ng libreng transport card kapalit ng pagpindot sa isang link. Makibalita kay Daniza Lopez. Napag-alamang peke ang isang Facebook page na nagngangalang Transportation in Manila matapos na matuklasan ng Department of Transportation o DOTR ang pag-aalok nito ng libreng transport cards gamit ang pangalan ng kagawaran. Ayon sa nasabing post, mayroon itong alok na libreng beep card bilang parte ng ika-126 na anibersaryo ng DOTR. Kinakailangan lamang umano pindutin ng Apply Now para makuha ang libreng sakay sa loob ng 1 taon. Nilinaw naman ng DOTR na ito'y walang katotohanan at binalaan ng publiko na mag-ingat sa pagpindot ng mga link online dahil maaaring manakaw ang personal na impormasyon. Pinag-iingat din ito ang publiko sa pakikipagtransaksyon at inabisuhan na tumutok lamang sa opisyal na communication channels nito. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ilulunsad ngayong taon ng D&L Polymer and Colors Incorporated, isang unit ng pinakamalaking food ingredients and chemical producer sa bansa, ang pangunguna nito sa teknolohiya sa paggawa ng plant fiber gamit ang produktong plastic. Ayon sa presidente at CEO nito, naisamantalahin ng kumpanya ang supply ng bansa sa natural fiber sa paggawa ng sustainable products. Layunin ng kumpanya na bawasan ang produksyon ng plastic sa pamamagitan ng teknolohiyang ito. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng 27 taong gulang na Pinay na si Marvil Facturan Kokjan Sheikh matapos ang karumal-dumal na sinapit sa kamay ng kanyang sariling asawa ilang araw matapos magdiwang ng Pasko. Pinatay ng asawa nitong Slovenian ang Pinay habang nasa bakasyon noong ika-29 ng Disyembre. Kadarating lamang at bagong kasala ang Pinay sa Slovenia. Nakarinig ng pagtatalo ang mga kapitbahay ng mag-asawa bago pa man nangyari ang krimen. Ikinalungkot naman ng Filipino community sa Germany ang pagkamatay ng kapwa Pilipino na mariing kinundena ng Commission on Filipinos Overseas. Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ukol sa krimen kung saan napag-alaman na ang asawang suspect ay may problema sa pag-iisip. Naaresto na ito at dinala sa psychiatric hospital.
Matapos ang 15 buwang digmaang naganap sa Gaza, kinumpirma ng mga opisyal ng Qatar at Estados Unidos na nagkaroon ng kasunduang pansamantalang ceasefire ang Israel at Hamas na epektibo ngayong darating na linggo, ika-19 ng Enero. Maliban sa ceasefire, kabilang din sa kasunduan na palayain ang bihag ng mga Hamas kasabay ng mga bilanggong Palestinian na nasa kulungan ng Israel. Matapos ang kasunduang ito, magkakaroon ng negosasyon at pag-uusap tungkol sa permanente at tuluyang pagtatapos ng digmaan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH pinabulaanan ng viral post na HIV-contaminated blood sugar test. National Peace for Rally dinagsa ng mahigit 1.5 milyong katao. INC naninindigang hindi pamumulitika ang pagtitipon. Korte Suprema naglabas ng TRO laban sa COMELEC. Pag-imprenta ng mga balota, itinigil muna. Ilang kongresista nagbigay ng pahayag hinggil sa posibleng 2028 election bid ni VP Sara. PNP nagsasagawa ng motu proprio investigation kaugnay ng pagtaboy ng isang sekyu sa isang babae sa labas ng mall. Ceasefire sa Gaza pinagkasunduan matapos ang 15 buwang kaguluhan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.